nakalkal ang mga tinatagong baho nito si Claire Castro, mga kababayan. At malamang sa dami ng kanyang video, vlog sa YouTube, mga kababayan, hindi pa ito nakita ni PBBM. Na minsan na palang binasyo to si Claire Castro, ang ating presidente, mga kababayan, lalong-lalo na nung pagkakatalaga niya kay Papa, Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larry Gadon, na sabi ni Claire Castro, naparusahan na yan ng korte Dahil sa pagsisinungaling, mga kababayan, paano mo yan papagkakatiwalaan sa paghawak ng pondo ng gobyerno kung ang korte na mismo nagsabi na sinungaling? Perjury. Naparusahan daw ng korte. At bakit daw, mga kababayan, ang dami-daming presidential advisor nitong si PBBM? Ang ibig sabihin lang daw niyan, mga kababayan, wala siyang alam, si Ngagba, mga kababayan. Hala ka. Sige, pakita natin ito kay Ngagba. Panoorin niyo po, mga kababayan, ha? Di ba pag sobrang dami mong advisor, para lumalabas, wala ka talagang alam? No! Bago pa po ito, mga kababayan, ha? Before! Nung hindi pa siya naitalaga, mga kababayan. Mukhang nainggit siya kay Gadon, mga kababayan, ang kanyang counterpart. Di ba? Di ba ang sabi? Ito ang girl version ni Gadon. Kaya sabi ng mga netizens, ang lokaret ay galit sa kapwa lokaret. I-analyze nga natin si PBBM. Analyze mo. Ano ang nakita niya kay Larry Gadon, kay Secretary? Anong nakita mo kay Gadon na hindi mo nakita sa akin? And after that, mga kababayan, bash kay Duterte. Walang araw na hindi binabash sila Digong, mga kababayan. At yun, nakita na ni PBBM, mga kababayan, napansin na siya. Tapos kinuha bilang PCO Undersecretary na umaas na ngayong spokesperson, mga kababayan. Secretary Larry Gadon, para i-appoint siya as advisor for poverty alleviation. Anong meron? Ano kaya nakita? Ano ang Marites na marites kung magsalita, mga kababayan. Ano ang meron? Meron siya para gumawa pa ng posisyon. Bagong posisyon. At anong meron siya? Bagong posisyon, ha? Inimbento ni Bangag. Para paggastusan siya ng gobyerno. Diba? Nawala sa iba. With matching tingin pa sa kisame, mga kababayan. Parang nalipasan mo ito ng gutom. At wala pa sa ibang departamento. Malinggera masyadong mata, mga kababayan. Diyan mo makikita talaga yung mga marites, mga kababayan, kapag yung mata pa ikot-ikot saan na lang napupunta. Pwedeng gawin. Diba? Ang nakakataka part na ganito. Wow! Ilan na ba ang advisor ni Pangulong Marcos? Sobrang dami na. Maliban sa mga sekretaris niya. Ibig bang sabihin nito, partner? Ayoko kasi maging nega, partner. Wow, ayoko maging nega, pero naninira. In fairness, mga kababayan, may punto siya dito, ha? Pero ngayon, gawin mo yan. Sige, gawin mo yan ngayon. Tingnan natin. Hindi ka pupulutin sa kangkungan ni BBM. Di ba pag sobrang dami mong advisor, para lumalabas, wala ka talagang alam? Correct! May tama. Ba? Ang dami mong advisor, tapos may secretary ka pa, tapos may UC ka pa, may ASI ka pa, and everything. Tapos ang kinukuha pa mga advisor, mga kababayan, na sila Gadon, ubob! Diyos me. Kaya nga, ang nasasabi ng mga tao, ill-advised ang ating Pangulo dahil mga julol, mga kababayan, ang kinukuha ng advisors. Kulang pa ba? Kulang pa dahil apparently nagdagdag pa siya ng katulad mong sabi ng mga tao, syunga. Para ma-alleviate yung poverty. Ay, alam ko na, partner. Ating-ating lang ito, ha? Ating-ating. Inya, kasi di ba, pag pinili niya yan, for 5 years siya nandiyan. Tingin sa kisabi talaga, mga kababayan, iba ito si Claire Castro, no? Parang siya. Makakalibot siya sa mga filter din, mga kababayan, Super kinis dyan, mga kababayan. Glowing, ha? Grabing filter. Nasa laylay ng lipunan. Nang libre kasi gamit ang gobyerno, pondo ng gobyerno. Gadon! Inakusahan ka, Gadon, na ginagamit mo ang iyong posisyon sa pangangampanya para saan? 2028? So, di magagamit niyang stepping stone. Sa pag-campaign. Lagot ka kay Papa. Sabi ni Gadon, Bobo! Sana nga hindi ito makita ni Gadon, mga kababayan.
Dahil kakampinan sila ngayon. Sunod na, eleksyon. Oh, tapos ano pa sabi ni Gadon? Gawin nilang 48 mga kababayan ang mga senador. Dahil nasa pendente siya mga kababayan siguradong pasok na siya niyan. Kasi mahirap. Diba? 48? 74 pa nga lang mga kababayan, ubos na ang pera ng bayan. Lalo nyo pang gagatasan ng gagatasan. Ha? May tandaan nyo ha? Ito si mga kababayan, no? Lagi rin, parang barado ang ilong lagi ang kung magsalita si Castro mga kababayan, Parang may sipon lagi mga kababayan. Ang pwedeng ibigay ni Secretary Dari Gadon Parang clag nose, Clag nose palagi mga kababayan. Oo. ay hindi galing sa bulsa niya. Galing yan sa pera ng bayan. Galing sa pera ng bayan! Grabe. Ako. Pero tatandaan mo, partner, ikaw ay na-declare na guilty for gross misconduct. In-expose na si Gadon dito mga kababayan. Guilty for gross misconduct. For lying under oath. Ano yun? Tapos nandiyan ka sa gobyerno. Sabihin mo yan kay Ngagba. Mga sinungaling pala yung kinukuha mong mga adviser. So nag-a-advise yan ng kasinungalingan sa'yo. As if naman kababayan, hindi rin sinungaling. Ano sabi niya kay Tatay Digong mga kababayan? The most corrupt daw si Digong. Tapos ang kanyang pinagbasihan mga kababayan, yung mga walang kwentang mga bogus na mga balita. Chismosa ito Pareho lang sila, sama-sama silang babangag muli mga kababayan. Buti nga, nagsama-sama kayo dyan sa Malacanang na puro kayo mga bobo, lokaret. So nga mga kababayan, base sa kanilang mga pananalita. Perjury? Perjury. So daw si paano Gadon. kang pagtitiwalaan? I know yung... Yes! Yes! Conflict, di ba? So, ano ang gagawin ngayon ni PBBM kung yung isang sekretarya Ngayon, itanong mo na. Yusek ka na niya Itanong mo. niya napatunayang sinungaling? Isip ko pala yung attorney ngayon. Diba? Akala mo okay na. Sige, wala ko. Hindi, may epekto. Kalihim ka ng Tapos ikaw, sinungaling ka rin. Diba? Pero anyway, mga kababayan, ginagamit pala siyang attack dog mga kababayan, para magkalat ng kasinungalingan. Ito ang dapat na imbestigahan Diba? Kalihim ka sa anti-poverty SAR ka Paano ngayon magtitiwala ang tao sa'yo na hindi ka magsisinungaling sa mga dokumentong gagawin mo? Yun nga pala, no? Malamang sinungaling na mga kababayan. Ganyan pa siya. Diba? Kung ito ay hindi papansinin ni Pangulo. Diba? Hinayaan na nga Ilang taon na yan si Gadon dyan. Kung lumalabas na sanay ka magsinungaling. Wala ba? Dito sa mga dokumentong kitang-kita ng madla. Kasi patungkol sa mga Supreme Court justices, nag-file ka wala ka palang dokumento. Paano pa ibang dokumentong hindi nakikita ng iba? Nagsisinungaling daw mga kababayan. At naglilingkod ka, no? Sa diba? gobyerno. Asset ka pa ba? Hindi, liability na. Ang tanong namin, ikaw, asset ka pa rin ba? Excuse me nyo. Anyway, hindi rin tayo magtataka mga kababayan. Dahil ang sabi nga ng mga tao na ang amo nito ay Ngagba. Diba? Asset ka pa ba ni PBBM? At magiging proud pa ba si PBBM na meron siyang isang sekretary Na ganito ang... na sinungaling? Sinungaling! Gaya rin niya. O kami naman ang magtatanong, proud ka pa rin ba PBBM? Dahil yung mga tauhan mo mga sinungaling. Naging desisyon, no? Dapat mapag-isipan niya ng mahal nating Pangulo. Mahal! Literally mga kababayan, mahal na hindi love kundi mahal na expensive. Ang laki ng ginastos ng taong bayan para dyan sa pagka-presidente niyan mga kababayan na punta lang sa wala na saya. Diba? Kasi, mahal ang binayad namin na presyo dahil sa pambubudol mo. Supreme Court to, partner. Kataas-taasang. Hindi na ito mababago. Tapos, he was fined and declared ineligible for judicial clemency. Ganon katindi yung pagsisinungaling niya, yung napatunayang pagsisinungaling niya. Tapos nandiyan ka pa sa government. Nako. Diba? PBBM, isip-isip muna. Isip-isip. Saka siya nagsabi ng, ito pa.
Pagsisinungaling daw to, ha? Ang daming mga kababayan pasabog. Siya yung nagsabing, haka-haka ang kahirapan ng mga Pilipino. Isa pa yun. O, paniniwalaan ba natin yun? O, pagsisinungaling. O gadon, kasuhan mo ito. Inatake ka nakakaata daw Pinagbintangan kang sinungaling mga kababayan. It's either mga kababayan, isa sa kanila ang sinungaling. O hindi ba kaya silang dalawa? Pareho lang mga kababayan. Yun. Sabi ng Supreme Court, sanay ka magsinungaling. O yung haka-haka mong opinion. Pagsisinungaling ba yan? Tapos in-advise niya yan kay BBM, haka-haka lang yan kahirapan dahil mayaman na tayo Kaunlad na ang Pilipinas. Anong scientific basis mo na yung kahirapan ng Filipino, haka-haka lang? Ang scientific basis niya, dahil marami daw tao sa mall. Palagi ka rin napupunta sa mall. Traffic daw, maraming sasakyan. At puno daw ng tao ang Jollibee. Ano masasabi niyo dito mga kababayan? Sa nahalongkat na video ni Claire Castro na binanatan si BBM at ang ultimate bobo na papa mga kababayan na si Gadon. Post your comments below.